Sarap na simoy ng hangin, no? Ang sarap Lamig maligo. nga eh. Ah, tama. Uy, piso. Di ba pa umatang bayani si Rizal? Oo. Eh, bakit nasa piso siya? Bakit hindi sa 1,000? Alam mo kasi, sabi ng guro ko dati, kaya sila sana hindi sa 1,000, 100, or 500. Kasi dati, yung mga bata hindi natin binibigyan ng kumati 1,000. Di ba kapag binibigyan natin ng mga bata is barya. And kadalasan nandun yung piso. And doon nakikita na ng mga bata doon si Rizal at naaalala na, si Rizal is pambayat sang bayani. Kumbaga dahil lang sa piso na yun, pwede tayo magturo doon sa mga bata. Hmm. Sumadabas. Madilim na gabi nang ako'y nasidilang at muntik nang mawala ang aking inang si Teodora. Sino nga ba ang mag-aakala na ang batang halos hindi na mabuhay ay magiging isang pambansang bayani? Marami ang naganap sa aking buhay. Ngunit isa sa mga unang tumatak sa aking isipan nung ako'y musmus pa lamang ay ang pagkamatay ni na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Nasaksihan ko kung paano lubhang nagulat at naapektuhan ang aking Kuya Pasiano sa sinapit ng tatlong pari. Isa iyong matinding kalapas-tanganan sapagkat wala naman silang ginawang masama. Ngunit itinuro sa akin ng aking inang si Teodora ang magkaroon ng takot at pananampalataya sa Diyos. Kaya't lagi akong nananalangin na balang araw ay manaig ang katarungan. Noon pa man, habang ako'y nag-aaral, madalas namamangha ang aking mga guro sa aking angking katalituhan. Kasi, bakit iba trato nila sa atin? Dahil Pilipino tayo. Ngunit nang ako'y mag-aral sa University of Santo Tomas, napagtanto ko kung may pagkakataong tayo minamaliit at minamaltrato dahil lamang sa tayo'y mga idiot. Sa katahimikan ng madaling araw sa Kalamba, isang binatang naghahanda sa pinakamabigat ng desisyon ng kanyang buhay. Ang pag-iwan sa sariling bayan, pamilya, at pag-ibig. Dumating na daw ang bagong balita, Jose. Dumating na daw ang barkong Salvadora. Aalis galing Maynila papuntang Singapore. Kailangan mo nang umalis. Ito ang 700 piso. Ito ang magdadala sa'yo papunta sa Europa. Kaya paano ko alis? Hindi ko man lang nasisilayan at naiyakap ang aking mga. Kung magpapaalam tayo, di ka papayagan. At kung di ka alis, paano ka maglilingkod sa bayan? Kasi, ito ang sinisig na may diamant. Kapag nawala ka, naging simbolo ito na may pamilya ka pang nagmamahal sa'yo. Ang pangalan mo sa biyahe ay Jose Mercado, sapagkat lihim ang lahat. Magpapadala ako ng 35 buwan-buwan sa tulong ni Uncle Antonio. Hindi ko sa lahat mga sakripisyo. Sa gitna ng nagyayelong lungsod ng Berlin, naroon ang isang Pilipino na malayo sa sariling bayan. Ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na nagmamasid at nauunawa ng iba't ibang kultura.
nako, napakaraming tao ang gugulo. O kayong mga ampas lupang inyo. Hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Hindi nyo ba ako nakikilala? Bueno, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Tingnan nyo ang kolerete sa aking mukha. Ang magaganda at magagara kong kasuotan ay tila para lamang sa isang mistisa. Bata pa lamang ako'y marami nang nanliligaw at namamangha sa aking kagandahan. Ngunit alam nyo ba, lahat ng manliligaw ko ay itinataboy ko sila. Kasi bakit naman ako magpapasakal, magpapakasal sa isang Indio? Bata pa lamang ako ay alam ko na sa isang Espanyol ako magpapakasal. At ito, si Don Tiburcio de Espadaña. Kami sa tapat ng bahay ng isang alperes. Nagkataong naroon si Doña Consolacion. Abay, bigla ba namang sumimangot at tumura sa aking harapan? Napakawalang modo. Well, horo no se puede. Kaya ngayon, saan kayo kakampi? Sa akin o kay Consolacion? Sige, sa kanya kayo kakampi? E di magsama-sama kayo mga pangit at peke sa impyerno. At kami na lang ang matitira, mga maganda sa langit. Sino ako? Sino ako? Ako nga pala si Sisa. Asawa ko yung yung sabungero at sugalero. Walang kwentang asawa yon. Di man lang niya ako inaalagaan. Sinasaktan niya ako. Binabagbag niya ako. Pero kahit ganun yan, mahal ko yan. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Tapos eto na ako. Nawawala yung mga anak ko. Nawawala ang pamilya ko. May sakit daw ang kura. Maraming unsang ginto. Unsang gintong nawawala. Ipagdasal natin. Pagdasal natin ang kura. Binilihan ko sila ng mga ampalaya at sarsalida. Maraming bulaklak ang mga halaman ko. Dalawang anak ko. Crispin! Basilio! Nasaan ang mga anak ko? Kilala niyo ba si Crispin at si Basilio? Hindi kayo mga anak ko! Sino kayo? Saan niyo dinala ang mga anak ko? Di niyo sasabihin? Nasaan ang mga anak ko? Saan niyo sila dinala? Mga Ginoo, napakahirap po namin. Wala kaming ginto. Kung ari-arian na ipagmamalaki. Hindi magnanakaw ang anak ko kahit gutom. Sanay kami sa gutom. Huwag po! Huwag niyo po akong saktan! Spin! Basilio! Nandito na ang nanay. Handa na nga po na natin. Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Sino kumuha sa mga anak ko? Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio!
Salome, may nagsabi ba ng masama tungkol sa akin? May nagawa ba akong mali? Bakit nilalayo mo ang sarili mo sa akin? Wala, Ilyas. Huwag mong isipin yun. Alam mo, kontento nga ako sa pagkakaibigan natin eh. Hindi nga ako naiingit sa mga mayayaman dyan kasi kontento ako sa kung ano meron tayo. Salome, alam mo ang kapalaran ko. Hindi madali ang buhay na tinatahak ko. Kung hindi lang magiging kasalanan sa kapalaran ko, matagal na kitang pinakasalan sa mata ng Diyos. Pero hindi pwede. Dahil ang magiging kapalit nun ay ang buhay at kapayapaan natin. Ilyas, paano kung sumama ako sa'yo? Hindi pwede. Hindi ko pa natatapos ang tungkulin ko para sa bayan. At sa desisyon kong to, ito ang sa tingin kong makakabuti hindi lang para sa akin, kundi para sa ating dalawa. Mas mabuting umuwi ka na lang muna sa mga kamag-anak mo sa probinsya. Yun ang sa tingin kong makakabuti sa'yo. Makakahanap ka rin ng lalaking mas higit pa sa kung ano man ang meron ako ngayon. Paalam na, Salome. Ilyas! Huwag ka munang umalis! This is Clementines. At last, we are here, Viola. And here, we met the man so long waiting to, Bloomington. Where's he? The only friends I have known through letters. Senor Rizal? Professor Bernadette. Nay, hindi si Kuya. Si Bebe? Opo, Nay. Bebe? Salamat naman sa Diyos at ligtas ka, anak. Pero, Jose, mag-iingat ka. Dahil yung aklat ang litsang ng mga Kastila. Huwag kang mag-alala, Jose. Andito lamang lagi ang kuya. Kasama mo ko sa lahat ng laban sa buhay. Sina, dahan-dahan niyo po, idilat ang inyong mga mata. Jose, Nay, sa nakikita na kita. Malinaw na ang aking paningin. Konnichiwa. Dokota Rizaru? 君のワイロのし、あなた、いつも書き物ばかり。맞네? 私は混んでいます。色、昨日はフィリピン、色こもとください。 Sorry Nara, ni wo tumate kudasai. Kaka, korimane kuremasu mo? 私のひぼとぶてがまだ、生産まらでいに幅ひはいないない。 Itsuka morute kimasu ka? おにみぐねすかしわたしからとにけまして、こればしこにわからない。 You are Asian, right? Yes, I am Filipino. Foreigners like you should know that. This living that belong to our races. That is not how society works. Society itself must be changed. You really spend a lot of hours here, Dr. Rizal. History has long been controlled by colonialism. Philippines deserve to know the truth. Because And what truth is that? that Filipino already possess culture, laws, and traditions before Spain conquered our island. You really fight using your knowledge. Knowledge awakens nationalism. Patuloy pa rin binabaliwala ng pamunuan ng mga banyaga ang paghihirap ng mga Pilipino. At patuloy pa rin naghihirap ang mga Pilipino. Kaya kailangan natin pagpatuloy, ipaglaban, gamit ang kaalaman, kasinit, literatura. Pero,
Parang nawawala na tayo ng pag-asa. Mawawala ng bawat isa ng pag-asa kung hindi natin tuloy ang pagkikibaka. Kaya isa ang mga nobela mo sa mga paraan para mapukaw ang atensyon ng mga banyaga. Kaya kailangan natin turuan ang ating mga kababayan. Ano ba ang kailangan ng ating bayan? Edukasyon, pagkakaisa at katapatan. Jose, it is your peace and happiness. Peace is difficult when my people continue suffering Why must you carry the burden of an entire nation? because silence and hands of justice is our life. Do you ever think of your own future? Meaningful life is one dedicated to another cause. Jose, allow me to help. Your kindness shall never be forgotten. The Filipino people deserve to read your works. Sapat na kabutihan, sapat ang pag-asa. Pero walang pagbabago. Binulok nila ang bayan na ito. Kung hindi kayang baguhin, sisirain ko ito. Hindi ko na kaya. Para kay tatay. Para kay Basilio. Gagawin ko ang lahat. Pero, hindi ko kayang isuko ang sarili ko. Hindi ko kayang irakan ang dangal ko! Hindi na tayo pwedeng tumigil. Kailangan na natin ng edukasyon. Kailangan na natin ng pagbabago. Hindi kayo dapat matakot. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ikinulong nila ako ng walang kasalanan. Ganito ba ang hustisya? Ano yan? Ito na. Ito na ang katapsan nila. Sa isang pagsabog, makakalaya na tayo. Sige! Ano yung ginagawa mo? Maraming tao ang mamamatay. Kailangan yan! Walang kalayaan kung walang dadalak na dugo! Hindi yan kalayaan! Hindi mo kailangan maging halimaw para ligtas ang bayan. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat! Pagod na ako. Pagod na ako. Ginawa ko ng lahat. Pero bakit lalo lang nasisira? Dahil mali ang paraan mga. Nagkamali ako. Gusto ko lang naman iligtas ang bayan. Hindi alam ni Dr. Jose Rizal na matagal na siyang pinupuntiryan ng kanyang mga kaaway. Isang malalim at makapangyarihang plano ang binuo upang siya'y patahimikin magpakailanman. Kung tunay nating nais ng pagbabago, kailangan nating magkaisa. Ang bayan ay hindi uunlad kung tayo mismo ay watak-watak. Dr. Rizal, handa namin suporta ng iyong alikhay. Ang pagkakaisa ng Pilipino ang tunay na susi sa kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pagsiklab ng Revolusyon ng Pilipinas, si Rizal ay lulan ng barko patungong Cuba upang maglingkod bilang doktor ng hukbo. Ngunit bago pa man siya makarating ang kanyang destinasyon, siya ay You're under arrest, Dr. Rizal. Ano ang aking kasalanan? Ang maglingkod sa ating bayan? Ano ang aking kasalanan? Ang landas na yung tinahak ay malinaw ng sa'yo. Handa ka na ba? Handa na ako. Ang kamatayan hindi wakas, kundi pagpapatuloy ng isang tagikay kailanman hindi mamamatay. si Dr. Rizal ay kinulong sa Fort Santiago. Sa loob ng madilim at malamig na syelda, siya ay nagmuni-muni sa kanyang buhay at sa kanyang bayan. Pinan, kung nagkulang po ako,
ipinatawad ko. Siya ay naging simbolo ng pagmamahal sa bayan, sakripisyo at kalayaan. Ang kanyang buhay ay patunay na isang tao ay maaaring mawala, ngunit ang kanyang alikhain ay mabubuhay magpakailanman. Any last word? Gusto man. Si Rizal ay namatay, ngunit ang kanyang mga ideya ay hindi kailanman namatay.